Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito po yung reading natin para sa mga Virgo. This is for February 2021 love reading. Paalala lang, hindi to para sa lahat ako. So, kunin mo lang yung mga messages na tingin mong para sa'yo. Also, if you're a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Virgo. So, bahala ka nang ilagay ang rules or sarili mo sa sitwasyon kasi pwede magkapalit-palit ang rules dito. Depende sa nangyayari sa'yo. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Okay, if you're a cross-watcher, pwedeng ikaw ito at hindi si Virgo. And please do check our other channels, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV. Ma-appreciate ko po kung magla-like din kayo dyan. May mga Virgo reading tayo dyan. Feel free to like and subscribe. Yan. So, yan. Na-appreciate ko lahat ng likes and comments nyo, guys. So, mag-like and mag-comment lang po kayo sa ating mga videos. Nagpapakita yan ng support sa atin. So, kukunin ko lang yung main energy yung dalawa. So, we have your 10 of Pentacles and your energy is okay, Ace of Cups. For what I can see here, alam mo sobrang lapit nyo na eh. Sobrang kumbaga yung energy nyo is like nagkakaroon ng paglalapit. Kumbaga sa emotion nyo, hindi ko nakukuha yung connection nyo na magkalayo kayo. Even may separation or may pagkakalayo sa distance, nakukuha ko na malapit kayo. Kumbaga yung emotion nyo, pwedeng meron kayong connection through 5D nitong person na ito. Maaaring nag-share kayo ng mga thoughts, may mga times na pareho kayo ng iniisip, ganyan. Kasi with the 10 of Pentacles, might be dealing with a Taurus, Virgo, Capricorn energy, Cancer, Scorpio, Pisces with the Ace of Cups. Nagkakaroon ng disconnection dito eh. Maaaring hindi kayo ganoon ka ayos ang communication ngayon. Pwedeng ganoon, hindi ayos ang inyong communication. Pero although hindi ayos, nakukuha ko yung energy na meron pa rin paglalapit dito eh. Kumbaga, let's get more cards for you. Just to clarify. There's a lot of love na nararamdaman ko dito. Kaya lang pagdating sa communication, parang medyo matamlay. What's with the Ace of Cups? So we have your 3 of Swords. And what's with the 10 of Pentacles? We have your 3 of Pentacles. Wow. Both 3. So nag-a-align kayo. For some of you, maaaring ngayon, you feel a lot of love dito sa person na ito. Pero maaaring may pain ka rin nararamdaman. Kasi possible na there's a third party relationship na nangyayari. Pwedeng both side ha. Pareho kayo. Pwedeng ganun. Pwedeng ikaw or pwede rin namang sa side niya or pwedeng pareho kayo na merong third party relationship involved dito. Pero para naman doon sa iba, pwedeng wala. Kaya lang, you're really hurt or having this pain kasi yung person mo nakukuha mo na hindi siya nagfo-focus sa'yo. May disconnection eh. Kumbaga pagdating sa communication at saka sa medyo matamlay. Okay? What's with the 3 of Pentacles? We have here the Strength. What's with the 3 of Swords? So we have here 8 of Swords. Mas nakukuha ko yung energy sa side mo na parang nasasaktan ka, nahihirapan ka. Like isip ka ng isip, ano ba nangyayari dito sa person mo? Bakit nagkakaroon ng disconnection? Maaari kasi yung person mo is very busy ngayon or may mga kinakaharap siya. Might be meron din siyang mga inaaral or may mga bagay siyang I'm seeing someone here na may kinalaman sa money. Focus siya dun sa mga ginagawa niya ngayon. And I feel like there's this kung ano yung nasa utak niya ngayon, yung mga dapat unahin, nandun yung focus niya eh. So, maaaring you're dealing with someone na medyo focused dito sa career niya, sa business niya, sa kung ano man pinagkakaabalahan niya to earn money. And maaaring meron siya mga inaaral ngayon with the 3 of Pentacles. So, sobrang busy nitong person mo. Pero alam mo, nakukuha ko yung energy ng person mo na maaaring kung with regards to emotion. Let's get more cards. What's with the Strength? We have your 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. What's with the 8 of Swords?
alam niyang mahal mo siya eh. Kaya masyadong, kumbaga sabihin na natin, yung confidence ng person mo, pagdating sa connection ninyong dalawa, alam na niya, some of you, kasi nakukuha ko yung energy mo, hindi lahat some of you are waiting to this person. May paghihintay ako nararamdaman dito. Pero hindi ka nagawa ng action. There's a lot of love, pero mas gusto mo na ikaw yung papansinin or bibigyan ng, sabihin ng ikaw yung gusto mo yung person mo ang gumawa ng action para sa'yo. Pero for what I can see here, hindi nagawa ng action yung person mo kasi marami siyang pinagkakaabalahan. Might be your person is someone na medyo busy kind of a person siya. And maaaring nagkakaroon ng disconnection or medyo paglalaylo pagdating sa connection nyo kasi there's a lot of things dito sa mind nitong person na ito. Pero hindi ka naman nawawala sa isipan nitong taong to eh. With the Ten of Cups. There's a lot of love here actually. What's with the Ten of Cups? Okay. So we have here Three of Cups. High possibility na meron third party relationship dito. Also check 333 angel number. Okay? Kasi maaaring may gustong sabihin sa iyo ang inyong angel guides. So check mo yung number 333. So we have your Ace of Wands. I feel so alone dito sa energy mo. Maaring iniisip mo na you are left out or maaring possible na talaga na yung iba sa inyo naiwan or feeling mo na pag-iwanan ka kasi may third party involved dito. Pero I feel so alone. Naguguluhan ka sa ngayon. And I feel like gusto mo ng union. Gusto mo ng pagkikita sa inyong dalawa pagsasama. Just to clarify things. And yung person mo naman ay hindi masyado nagpapa-apekto ngayon sa connection nyo. Pero, kasi busy-busyhan siya. So, maaaring fino-focus niya lang yung sarili niya. Na sa halip na isip siya ng isip sa'yo. Kasi, I feel a deep love dito sa person mo. Or, not for all Actually, dun sa iba, busy lang yung person mo. Pero, pagdating sa love, hindi natin masisigurado pa sa ngayon. Alam mo yon pag sa person mo, kasi yung iba sa inyo, nararamdaman mo yung pagmamahal ng person na ito. Para naman doon sa iba, hindi mo maramdaman kasi masyado siyang busy or hindi talaga siya nagpapakita ng movement pagdating sa connection nyo. For some of you, your person is trying to move on. Pwedeng hindi sa connection nyo. Maaaring sa buhay niya lang, gusto niya may movement, gusto niya may pangyayaring, maaaring sobrang nape-pressure siya, gusto niya medyo humaharap siya sa challenges ngayon, or there's a lot of plans actually dito sa person. Ang dami niyang plano. Pwedeng may kinalaman din sa pagta-travel yung plano niya. And so, maaaring kaya siya nagpapaka-busy is because gusto niya makalikom ng enough money to travel, to see you. Pwede nga. Take what resonate, guys. Nag-iba-iba yung energy na nakukuha natin. So, kunin mo lang yung tingin mo para sa'yo. So, you have your heart broken. We have your not enough. And the butterfly. Okay. There's deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Actually, nasa side ito ng person mo. Nasa side ito ng person mo. I feel like there's this pain na tinatago itong person mo. Merong ending dito. Some sort of an ending. Or may mga kailangan. Or pwedeng tinapos na niya. And ang nakukuha ko dito is that yung emotion niya kasi nandun
Okay? Nandun yung emotion niya, nalulungkot siya, nasasaktan siya. Pero ang problema, hindi niya hinaharap kung ano man yun. So, kung possible, if there's an ending, hindi tinatapos or hindi maharap kung ano man yun. So, maaaring, kaysa harapin niya yun is that magfo-focus na lang siya sa mga dapat niyang kaharapin sa buhay. Which is, pwedeng may kinalaman sa money, finances, goals, ganyan. And because of that, with the not enough, nagkakaroon nga ng lack of confidence dito, jealousy, it feels like, alam mo naman yung emotion na nararamdaman sa'yo ng person mo, may idea ka kasi for some of you pwedeng, pwedeng spiritually connected kayo, so maaaring may idea ka sa kung ano man talaga yung nararamdaman niya, pero, hindi siya nagawa ng action, kaya parang mas lalo kang nagkakaroon ng lack of confidence. Ano nangyari? Parang ganun. Ang daming question. And also with the butterfly relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth. Nakukuha ko yung growth or yung movement sa parehong side nyo. Kaya nga lang ngayon sa'yo, medyo matamlay yung pag-growth mo kasi mas nagko-concentrate ka sa mga negativity sa ngayon. Kung bakit hindi nagawa yung person mo na paraan or hindi nagkakaroon ng ending, whatsoever, nagkakaroon ng disconnection. So, maaaring currently you are in deep pain. Okay? And maaaring nagkakaroon ka ng question, mangyayari pa ba to, ganyan. And yung person mo is like, nagkakaroon ng disconnection eh. For some of you, may pagtataka ka, bakit parang yung energy ng person mo hindi mo na nakukuha ngayon compared dati. Kasi pwedeng spiritually connected kayo. Ganyan. And before, nagkakaroon ng paramdam or kahit papano nagkakaroon ka ng hint na, ay, nararamdaman ko yung person ko, ganyan. And then now, parang nagkaroon ng pagbabago kasi maaring hindi mo na nararamdaman yung energy niya. Which is, kaya nangyayari yun, kasi tinatry niyang wag mag-focus sa mga emotion na yon sa ngayon. Might be yung person mo is, tinatry niyang mag-grow sa sarili niya, and may mga bagay na nagpipigil sa kanya, okay? And someone is telling me na parang kailangan niya maggawa ng risk. Or kung possible na hindi niya pa naaalisan yung situation, kailangan niya gawin yun. Pwedeng may children involved. A possibility of a third party. Okay. What do we have here for Virgo, please? So, ito yung thoughts niya para sa'yo. So, we have here the Sun, 3 of Swords, 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, Gemini, Libra, Aquarius, and yan. Gemini, Libra, Aquarius. So, kung ano yung nasa isip niya ngayon, your person is trying to move on. Yung mga kailangan niya tapusin or yung mga natapos niya sa kanya ngayon, hindi niya masyadong pinapapektuhan ngayon sa nangyayari sa kanya. So, there's a lot of pain, kaya lang mas nakakonsentrate siya sa positivity. Maaaring there's a third party involved pero hindi siya nagpapa-apekto dun sa issues. Basta sa kanya welcoming or maaaring welcoming new opportunity siya. I'm seeing a baby here, high possibility of pregnancy. And also, with the 6 of Swords here, your person is trying to move on. Gusto niya mag-move on. Maaaring kung hindi man sa connection nyo, yung iba sa inyo ay maaaring there's another person involved and inaalis niya yung situation niya doon. Okay? Tinatry niyang mag-move. Okay? I will not take this. Pero ito kukunin ko. We have your 5 of Swords. 5 of Cups, I'm sorry. Ace of Pentacles and the 3 of Wands. Might be dealing with the Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sag energy. Yung emotion niya ngayon currently in pain. Sobrang ang dami niyang pinanghihinayangan. And with the Ace of Pentacles, might be there's a new beginning na nangyayari sa kanya. Pwede may kinalaman sa finances, ha? And for some of you, ikaw ang nasa isip nitong taong to, kaya lang may mga bagay na kailangan siyang asikasuhin sa ngayon. With the 3 of Wands, I feel like this person is missing you, na nagkakaroon ng missing dito. And ikaw talaga, looking forward siya to have you, to see you,
to have this relationship with you, and maaaring looking forward siya sa paggawa ng action. Kaya lang sa ngayon, wala siyang magawa. Okay, yung action ng person mo, namimiss ka niya eh. We have your Temperance, Sagittarius energy, the shadow side, Eight of Swords. I would like to get one more. One more, please. We have your Ten of Cups. Your person is waiting for an ending. Naghihintay siya ng ending dito. So, maaaring stuck siya, namimiss ka niya, gusto niya ng wholeness or yung feeling ng pagkakaisa sa'yo, kaya lang ang problema, maaaring hinihintay niya yung kung ano man yung pagtatapos dito. Your person is really waiting. Hindi siya makagawa ng action, no? And with the shadow side, maaaring yung konsensya niya ito or yung kung ano man yung mga bumabagabag sa kanya kung bakit hindi niya maalisan itong person na ito might be dealing with his or her karma. Yeah, I'm seeing karma here. And maaaring there's doubt and takot. Okay, mas majority yung takot. Natatakot siya sa mga kung ano man ang pwedeng mangyari. Pwedeng, yeah. So, there's an offer. I see an offer coming from this person. Kaya lang, hindi ko makuha yung offer na kumbaga, nagmo-move sa ngayon dahil maaaring, yeah, there's an ending na kailangan gawin or tapusin. So, that's it for now, Virgo. Thank you for watching. I hope nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Virgo Philippines and Unicorn Princess Tarot. If you're dealing with a Virgo, if you're dealing with a Virgo, Virgo Philippines, kasi pwedeng cross-watcher ka, feel free to subscribe here. At saka dun sa ating new channel, Madam PTV. So, yun lamang po. I love you all, guys, and bye-bye.